Honda Beat FI na sira. Stock up yung piston sa block. Stock up naman yung piston pin sa stroker. Pinakaunang customer namin dito sa BK Garage. First customer pero na-challenge agad tayo. Kaya tara, samahan nyo ako kung paano natin ito bubuin. Pero sana mag-start. Nagtayo nga kami ng shop ni Buy Vlog sa North Caloocan. Hanggang ngayon nga hindi pa tapos yung shop pero pwede na kayong pumunta dito. Kagaya na lang ng Honda Beat na pinakaunang customer namin dito sa shop. Honda Beat FI na tuyuan ng langis. Kaya nag-stock up yung mga parts ng makina. Kaya lagi ko pinapaalala sa inyo guys, lagi nyong antabayanan yung langis nyo. Lagi nyong i-check yung langis ng motor nyo kung ayaw nyo din sumakit yung ulo nyo. Itong Honda Beat FI na babaklasin ko is ginagamit to araw-araw. Pero ngayon nga hindi na magamit ni kuya dahil stock up na yung mga parts ng makina. 3 years na rin yung tanda na itong Honda Beat FI. At ngayon pa lang mababaklas yung kanyang block at head. Makikita nyo naman yung loob ng block. Talagang tuyong-tuyo na at istaka pa sa loob. May mga dumi-dumi pa. Akala ko nga nung una madali lang itong baklasin. Medyo nahirapan nga ako. Putol na rin pala yung chain guide niya. Nilagyan ko ng brake fluid tong loob ng block para maghiwalay sila ng piston. Pero hindi siya ganun kadali. Medyo kapit na kapit talaga yung piston sa block. And nung natanggal ko na yung piston sa block, akala ko okay na. Yung nakaproblema is yung piston pin. Kumapit sa stroker. Kumapit din sa piston. Ang hirap tanggalin. Sabi ko nga sa may-ari, mas okay nang ipa-machine shop to o biyakin na lang namin yung makina. Kaso mas mapapagastos siya. Kaya ginawan ko na lang ng paraan at pumayag naman siya sa paraan na gusto ko. Ginrinder ko yung piston para lumabas yung piston pin at mahila natin doon sa stroker. Pero hindi din ganun kadali kasi napakadami kong ginawa. Ginamitan ko ng fire torque, nilagyan ko ng brake fluid, inisprayan ko ng WD-40, pinupukpok ko ng dahan-dahan. Napakarami kong ginawa pero ang hirap talaga matanggal. Pero pinagtiyagaan ko hanggang matanggal to. At syempre masarap sa pakiramdam kapag natanggal mo yung napakahirap tanggalin. Nung matanggal ko nga yung piston pin at piston sa stroker, chinek ko na din yung sigunyal niya kung okay pa ba. Wala namang kalog yung sigunyal niya. So safe sila kuya, hindi natin bibiyakin yung makina. Top overall lang, sapat na. Syempre merong mga bakas ng mga pinag-grinderan natin kaya kailangan i-flush yung motor niya. Nakatatlong change oil ako dito sa motor niya para lang matanggal yung mga dumi. Pero kahit tatlong change oil na yung ginawa ko, madumi pa rin talaga yung motor niya. Grabe talaga siguro yung natuyong langis sa loob. Kaya guys, pag gagamit din kayo ng langis, mamili rin kayo. Yung tipong subok na, ginagamit talaga ng iba. Hindi yung basta mura lang, okay na. Yung tayo sa mga langis na kahit mahal, basta safe. Aftermarket nga pala yung sinalpak namin dyan na black set. Yung customer naman yung bumili niyan kasi nga yun lang yung kaya ng budget. Syempre alam nyo naman yung presyo ng genuine parts. May tiwala naman ako sa mga aftermarket na parts kasi yun din yung ginamit ko nung binuo ko yung Mio MXi ko. And hanggang ngayon hindi naman nasisira. Lagi ko pang winawalwal yun kahit steel bore yun. And hanggang ngayon wala naman naging issue. Kaya okay lang sa akin na bumuo ng ganito. And syempre nakadepende na rin sa budget ng customer. Ang importante kasi sa kanya is magamit niya na yung motor kasi kailangan niya to sa trabaho. Kaya kahit hindi pa kami nag-o-open nung time na yan is ginawa ko na talaga yung motor niya dahil nga nakiusap yung customer na kailangan niya to para sa trabaho. All goods na. Salpa ko na doon sa kanyang chassis and then start na natin yung motor. Yung black set na ito is aftermarket lang. KSR yung brand. Siyempre, pang budget meal, binuo lang natin para lang mabiyahe pang pantrabaho, pang service. So let's go. Medyo lobat na yung battery. Pero sana mag-start. Wow! So okay na guys, nag-start na siya. Check lang natin yung oil pump. So sa mga magko-comment diyan, bakit madumi? Lilinisan pa kasi yan guys. Bali, sinalpak ko lang yung makina and then after nyan, lilinisan natin yan ng buo. Ayan. Check lang natin yung yung langis kung nagsisirculate. Ayan, kung may lalabas na langis. Ito pala yung naging dahilan ng pagkaubos ng langis niya guys. Kasi nagpalit siya nito ng bago, aftermarket din, pero tumagas dahil hindi nahigpitan. And dun sa part niya, dun tumagas yung langis. Kaya naubos at natuyuan. After ko nga malinisan yung kanyang makina, ngayon naman ipapa-car wash natin para malinisan naman yung labas. Out na yung Honda Beat dito sa BK Garage. So okay na siya. Top overall, palit ng piston and block syempre. So ito yung ito yung pinagpalitan guys. Ito yung mga nasira. Pati rin pala yung o-ring niya. Yung piston, winarak natin yan. Ayan, dahil nag-lock yung piston pin. So ngayon pupunta tayo ng car wash. Lilinisin lang natin ito bago natin ibigay sa may-ari. So tara, let's go. Eco mode.
At yun, kinarawash na natin yung motor niya and okay naman, walang naging problema. All goods, all set, magagamit na ni sir yung kanyang motor. Dito lang yan sa BK Garage and maraming salamat sa tiwala. Ngayon okay na.